Nagbabalik po unang balita, taxi driver natagpo ang patay sa loob mismo ng kanyang pinapasadang sasakyan sa Quezon City. Darito ang report ni Oscar Oida. Dagdag na saksak at wala ng buhay ng abutan ng mga tanod ng taxi driver nito sa loob ng kanyang taxi sa may 16th Street, kanto ng Pituazon sa may Barangay Socorro sa Quezon City. Alauna medyo naman tuwing araw. Ang patalim na ginamit sa kanya, iniwan pa lang sa larin sa loob ng taxi. Base sa natagpo ang lisensya, kinilala ang biktima sa pangalang Emmanuel Siapno. Wala raw kaduda-duda ang biktima ito ng pang-hold up. At ang mga sugat niya sa braso, patunay umano na di basta-bastang pumayag na pabiktima ang nasawing driver. Palagi ko nung lumaban sir, dahil may ano pa rito yun. May tama pa eh. Tinatayang alas 10:30 umano ng gabi nang pumarada sa lugar ang taxi ng biktima. Batayan sa kwento ng isa pang taxi driver na nauna umanong pumarada sa lugar. Una-una ako. Tapos mamaya narinig mo, huminto to. Oo, huminto. Hindi ko pinansin. Tapos bumaba ako. Sinilip ko, bakit nakabukas yung ilaw? Nung makita ko, kala ko natutulog. Hindi ko na pinansin. Balik ko lang sa taxi. Suspetsa niya, posible raw pumarada sa lugar ang biktima upang magpalipas ng antok. Pero marahil ay di nito nalak ang pinto. Kaya nang makatulog, pinasok na siya ng masamang loob. Pero iba ang suspetsa ng mga pulis. Malamang nakasakay dyan yung tumitira sa kanya. Tapos nung nawala na ng malay, kinalkal yung mga gamit. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nilabas na ng otoridad ang anti-sketch ng hinihinalang serial robber rapist na pumupuntirya umano ng mga dentista. Kinuwento na isang biktima ang kanyang naranasan sa kamay ng suspect na nagpanggap pa umanong pasyente. Darito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Eksklusibong nakapanayan ng GMA News si Arlene Di Tunay na pangalan, biktima ng isang magnanakaw at hinihinala ring serial rapist na tumatarget sa mga tulad niyang dentista. Sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan, naiguhit ang artist sketch ng suspect. Kwento ni Arlene, nagpanggap daw na magpapapasta ng ngipin ng suspect. Hindi raw niya ito pinagdudakan dahil bukod sa desente ang kasuotan at de alahas pa, maayos daw itong nakipag-usap sa kanya. Pero hindi pa ba nasisimula ng dental procedure, bumunot ito ng baril at nagdeklara ng hold up. Relo, cellphone, alahas at perang aabot sa 40,000 piso ang natangay sa kanya. Kinuha na niya yung mga gamit namin. Tapos nung kinuha na niya lahat, yung cash, yung cellphone, yung wristwatch ko. Pero hindi rito nagtapos ang bangungot. Iginapos pa raw si Arlene sa dental chair saka siya sinubukang pagsamantalakan. Sobrang kapal na nung mukha nito kasi walang nakakahuli sa kanya. Hindi rin lumalabas masyado sa TV. So ngayon, ito para lang maging aware din yung mga dentists na may nangyayaring ganito. Ang modus na ito, tumutugma sa naitalang kaso rin ng Manila Police District nito nakalipas na linggo kung saan mag-inang dentista naman ang biniktima. Ito ang artist sketch ng suspect na inilabas ng MPD. Ang Philippine Dental Association na alarma na sa sunod-sunod na kasong ito. Nalulungkot kami dahil hindi namin matukoy. Sino talaga yung mga salarin, hindi namin mahuli. Makikipagtulungan na lang kami, tingin kami ng tulong sa mga proper authority. Magkakaroon kami ng formal meeting sa Friday para to come up with certain guidelines at saka safety measures. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Abangan po mamaya mas malalim ang pagbusisi sa isyong yan sa Talakayan with Igan. Panukalang ipagpaliban ng ARMM election sa Agosto, pinagtibay na ng Senado. Isasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maisaayos ang bersyon ng Senado at Kamara. Narito ang report ni Ivan Mayrina. 13 affirmative votes, 7 negative votes, 0 abstention. The Chair announces House Bill number 4146 is approved on third reading. Sa botong ito, formal nang ipinagpapaliban ng eleksyon sa ARMM sa August 8 at isasabay na lamang ito sa eleksyon sa May 2013. Pero kahit makailang beses nang napospone sa nakaraang 2 dekada ang eleksyon sa ARMM, naging mahaba at mainit pa rin ang debate sa Senate Bill 2756 na iniakda ni Senador Franklin Drilon.
Di kasi tulad sa nakaraang mga postponement, magtatalaga si Pangulong Noynoy Aquino ng officer in charge na tatayong armed governor hanggang sa eleksyon sa 2013, bagay na mariing tinututulan ni Senador Mig Zubiri. Git naman ni Drilon ang punto ng kanyang panukala ay ang pagtuwid sa anya'y maling desynchronization o ang pagkakaroon ng hiwalay na eleksyon ng ARM. If this had been taken up in previous administrations and the good sponsor knows or would know that there was an opportunity for the president to appoint the particular positions of elected government posts, would he be more than willing to sponsor again this measure? Yes, Mr. President, because this is based on constitutional grounds, regardless of who is sitting in Malacanang. Si Senador Chis Escudero tinutulan din ang pag-appoint ng OIC at iginita dapat magkaroon ng mas malinaw na pamantayan sa pagpili ng OIC. While I trust the President and the President's discretion on the matter, still, Mr. President, Your Honor, it is not for one person, it is not for a person from Luzon, it is not a person from Metro Manila who can and should decide for the people of ARMM insofar as who their leaders shall or will be. Pero si Senador Miriam Santiago walang nakikitang paglabag sa anumang batas ng ARMM elections postponement at ng pag-appoint ng Pangulo ng OIC. In view of repeated Supreme Court rulings that holdovers are prohibited, any ensuing vacancy in the arm should be filled by the President in the exercise not of the power of control, not of the power of general supervision, but in the exercise of the executive power of appointment. Hanggang sa pagtatapos ang period of amendment bago pagbotohan, humirit pa sina Senador Escudero at Senador Bongbong Marcos sa magiging vote requirement. 2/3 vote ba ng Senado o majority vote o 50% plus 1 vote lang? Sa huling na naig ang majority vote. Kasunod ng boto ng Senado ay magkakaroon ng bicameral conference kasama ang kinatawan ng Kamara. Saka ipapasa sa Pangulo ang panukala para aprobahan. Ayon naman kay Secretary Ricky Carandang ng Presidential Communications Group, papasalamat ang palasyo sa naging resulta ng botohan ng Senado. Mismo ang Pangulo kasi, pabor na ipagpaliban ng eleksyon. Ani Carandang, malaking bagay raw ito para sa mga taga-arms. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Matapos ang kanilang pagkatalo sa Game 2, bumawi ang Miami Heat sa Game 3 ng NBA Finals. Labang na ngayon ang Miami Heat sa Best of 7 Championship Series kontra sa Dallas Mavericks. Narito ang report ni Chino Trinidad. Wade comes up with a steal. Wade is both hands. He's going to tear it. James with the finish. Hindi pa naghihilom ang sugat ng mapait na pagkatalo nila sa Game 2 sa kanilang teritoryo. Mabangis na sinimula ng Miami Heat ang laro sa pamamagitan ng nagbabagang mga kamay ni Dwayne Wade na nagtala agad ng 19 puntos sa pagtatapos ng first half. Gaya ng inaasahan, nakatuon ang malagit na depensa ng Heat sa high-scoring forward ng Mavs na si Dirk Nowitzki. Pero di pa rin napadaig ang higanteng Aleman. Dinaan niya sa tsaga sa pamamagitan ng kanyang walang mintis na mga free throws. At sa isang punto ng laban, naidikit pa ng Mavs ang score 84-82, 3 minuto bago magtapos ang Game 3. Isang eksaktong pasa mula sa veteranong si Jason Kidd tungo sa isang dakdak ni Nowitzki ang nagtabla sa laban, 84-all. Ngunit bumawi agad si Wade ng isang jump shot sa may itaas ng free throw para ibalik ang lamang sa Heat. Sa pamamagitan muli ni Dirk, naitabla ng Mavs ang laban, 86-all. Sa critical na huling 39.6 seconds, na-set up ni LeBron James si Chris Bosh para sa isang corner jumper upang makuha ng Heat ang 88-86 na kalamangan. Gaya ng inaasahan, ibinigay ng Dallas ang huling 2 plays kay Nowitzki. Ngunit sa tindi ng depensa, naitapon ni Dirk ang bola. At sa pinakahuling play, 4 na segundo na lamang ang nalalabi. Pumuntang muli kay Dirk ang bola. Ngunit di gaya nung Game 2 na isinalba niya ang Dallas mula sa isang pagkatalo, nagmintis ang sanay pangtablang tira para sa Dallas. Final score, Miami 88, Dallas 86. We felt that this was a must-win. We had to, put it upon ourselves to try to take home court back in a sense, and by any means necessary. So it was a big win for us, but we held on to our lead, and we made enough plays to win the ball game. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Ganda ang
residente mula sa North at South Dakota ang pinalikas ng mga otoridad dahil sa bantang pag-apaw ng Missouri River. Bukod kasi sa walang tigil na pag-ulan, mabilis din ang pagkatunaw ng mga nyebe. Nagpakawala na ang national government ng tubig sa dam para protektahan ang 6 na reservoir. Naglagay naman ng sandbag sa paligid ng kanilang bahay ang mga residente. Ang mga National Guard naman ay tumutulong na rin sa pagpapanatili ng seguridad. Kabilang sa mga inalerto sa posibleng pagbaha ay ang Nebraska, Iowa at Missouri. Kabi-kabilang pagsabog, kumitil sa buhay ng maraming sibilyan, sundalo, pati US servicemen sa Iraq. Sa Tikrit, hindi bababa sa 13 ang patay sa pinakahuling pag-atake sa isang checkpoint. Noong Biyernes lang, 21 naman ang naiulat na napatay sa pagsabog. Ayon sa mga otoridad, lalong tumaas ang insidente ng pag-atake sa puwersa ng pulisya at militar, ilang buwan bago ang nakatakdang pag-alis ng tropa ng Amerika sa Iraq. Oras para sa unang chika, narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. The Twilight Saga Eclipse, big winner sa MTV Movie Awards 2011. Silipin ang pabonggahan ng format at iba pang tagpo sa ating unang chika. To the max ang pasiklaban ng forma sa red carpet ng MTV Movie Awards 2011. Rumampa ang upcoming Spider-Man star na si Andrew Garfield. Gayon din sina Ryan Reynolds, Selena Gomez at Emma Watson. Big winner ang The Twilight Saga Eclipse na nakasungkit ng 5 awards. Si Robert Pattinson ang nanalo ng Best Male Performance. Ang leading lady naman niya si Kristen Stewart, winner ng Best Female Performance Award. Sina Rob at Kristen ang nagwagi ng Best Kiss Award. Agaw eksena naman si Rob nang lapitan at halikan ang ka-love triangle nila sa pelikula na si Taylor Lautner. Ang Eclipse din ang nakasungkit ng Best Movie Award. Si Justin Bieber naman ang nakatanggap ng Best Jaw-Dropping Moment Award para sa pelikulang Justin Bieber, Never Say Never. Best Villain si Tom Felton na gumaganap bilang Draco Malfoy sa Harry Potter movies. Best Comedic Performance Awardee si Emma Stone. Si Reese Witherspoon naman ang ginawaran ng Generation Award. Update naman tayo sa royal couple na sina Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge. Few weeks from now, lilipat na ang mag-asawa sa Kensington Palace. Doon lumaki si William at kapatid na si Prince Harry. Ito na rin ang huling residence ng kanilang yumaong inang si Princess Diana. Sa ngayon ay nasa isang apartment sa Clarence House ang royal couple kasama si Prince Harry. Samantala, namataan naman ang dalawa nitong weekend nang manood sila ng taunang horse race na Epsom Derby sa Southern England kasamang iba pang miyembro ng royal family. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, may 50 aso na gagawin sanang Azucena. Nasagip sa Pampanga. Dalawang sakay ng motorsiklo sugatan matapos sumemplang sa Pasig. At narito na sila. Yes! Thank you so much, Igan. Ito na yung kanina pa natin pinag-uusapan bukod sa mga sisikang silid-aralan. Problema rin po sa mga